Sa makinang na mundo ng boxing, sinusukat ang greatness sa dami ng belts, tropeo at kasikatan. Ngunit sa liwanag ng isang kampyon, nakatago ang aninong patuloy na gumagabay sa bawat hakbang sa likod ng bawat tagumpay o kabiguan. At para kay Manny Pacquiao, hindi ito ang kanyang promoter, manager o pamilya, kundi ang kanyang kababatang si Buboy Fernandez. Balikan natin ang kwento kung paanong ang dalawang magkaibigan na galing sa wala ay sabay naglakbay patungo sa rurok ng tagumpay ng boxing world. One day na parang ayaw ko na talaga, yung quit na talaga ako, humihingi ako ng pamasahe para pauwi sa kanya sa Junior Santos. Itaga mo sa bato to, sabi niya. Balang araw pa sasalamatan mo rin ako. Tiis ka lang. Noong dekada 80, lumaki ang batang Manny Pacquiao sa General Santos City sa buhay na puno ng kahirapan. Madalas walang makain at walang kasiguraduhan sa araw-araw. Sa murang edad, nasaksihan na ni Manny ang hirap ng buhay sa kalsada ng Jensen. Sumasali ito sa mga local boxing tournaments para kumita ng pera at may pakain sa pamilya. Taong 1993, sa edad na 14 years old, iniwan niya ang General Santos City at nagtungo sa Maynila para tuparin ang pangarap na maging professional boxer. Ngunit hindi naging madali ang buhay niya roon dahil kahit nagtitraining ay kailangan pa rin niyang magtrabaho sa labas para makaraos sa araw-araw. Gumigising ito ng maaga para mag-jogging at pagkatapos ay dediretso sa trabaho bilang construction worker. Matapos naman ang buong araw na mabigat na trabaho, ay babalik siya sa gym para muling mag-training. At para may dagdag kita, pinasok niya rin ang pagiging welder, nagbebenta ng sigarilyo at iba pang racket para makapagpadala ng pera sa kanyang pamilya sa probinsya. Sa edad na 16 years old, nagbunga ang lahat ng kanyang sakripisyo nang opisyal siyang maging professional boxer kung saan naipanalo nito ang kanyang unang 10 laban. Taong 1996, umuwi si Manny sa General Santos dahil doon gaganapin ang kanyang susunod na laban. At pagkakataon na rin ito para muli niyang makita ang kanyang pamilya. Sa kanyang pagdating, inanap ni Manny ang kanyang nakababatang kapatid na si Bobby. Nadatnan niya ito sa isang tindahan na nag-iinom at yosi kasamang isa pang kababata na si Buboy Fernandez. Madungis at butas-butas ang damit. Nalaman niya rin na uminto na ito sa pag-aaral at tila walang direksyon sa buhay. Tinanong ni Manny ang kaibigan kung anong plano niya sa buhay. Sinagot naman ito ni Buboy ng, "Wala akong pangarap, wala akong plano, basta nabubuhay lang ako sa araw-araw." Kaya't imbis malulong sa bisyo at mapariwara ang buhay, inaya ni Manny si Buboy at ang kapatid niya na pumunta sa Maynila para magtrabaho at mabago ang kinabukasan. One day nakita niya ako na nakaupo na sa isang corner, marami yung damit, walang underwear. Kasi yun nga, parang natuto ng magbisyo, magsigarilyo, inom. Sabi naman ni Brad na sumama ka nga sa akin Manila. Pagdating nila sa Maynila, hinarap ni Buboy ang realidad ng buhay. Ang unang naging trabaho ni Buboy ay tagalaban ng damit, habang si Bobby naman ay nagsimula ring magboxing. Sa kanilang gym, mahigpit ang patakaran. Bawal manatili doon kung hindi ka naman boxer. May maliit namang kwarto si Manny na naka-reserve lang para sa champion at ang ibang mga boxer ay sa labas natutulog. Kaya naman, sikretong itinatago ni Manny si Buboy sa kanyang kwarto para may matirhan. Pero kalaunan, natuklasan din ito ng may-ari at sinabihan si Manny na kung gusto nitong manatili ang kaibigan sa gym ay kailangan niyang magtrabaho bilang janitor. At agad namang pumayag si Buboy rito. Isang araw, nilapitan ni Manny si Buboy at sinabing pag-aralan itong maging boxing trainer. Pero sa una ay tinanggihan ito ni Buboy dahil wala siyang karanasan at hindi niya alam kung ano ang kailangan para turuan ng isang fighter. Tinanong naman ni Manny si Buboy kung masaya na ito sa paglalaban ng damit at pagiging janitor habang buhay.
Hindi nakaimik si Buboy dahil alam niyang hindi siya masaya. Dahil dito, sinimulan niyang pag-aralan ng pagiging trainer. Ngunit sa simula ay halos gusto niya nang sumuko dahil sa hirap. Pero patuloy siyang hinikayat ni Manny na magpursige at ipinaalala ang kanyang pamilya, ang kanyang pinagmulan at ang buhay na kanilang pinagtatrabahuhan. Unti-unti namang natutunan ni Buboy ang fundamentals ng boxing. Sa ilalim ng gabay ni Manny, naging mahusay siyang trainer at natutunan ng techniques at strategies na naging susi sa paghasa ng talento ni Pacman. Hindi nga, baliktad nga. Siya yung boxer na nagturo sa akin para maging isang trainer. So sabi niya, pag-aralan mo to, yung mga ginagawa ng mga trainer dyan, tingnan mo mabuti. Taong 2001, dinala ng manager na si Rod Nazario si Pacquiao sa Amerika para maghanap ng trainer at promoter dahil alam niyang handa na si Manny para sa isang malaking laban. Una silang tumungo sa San Francisco, California, pero halos walang gym ang gustong kunin si Pacquiao at lahat ng pinuntahan nila ay tinatanggihan sila hanggang sa makarating sila sa New Jersey kung saan may promoter na naging interesado sa Filipino fighter, si Murad Muhammad. Pagkatapos nito, nagpunta sila sa Los Angeles, California at doon sila nagtungo sa Wildcard Gym, ang sikat na boxing gym na pagmamay-ari ni Coach Freddie Roach. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Manny si Coach Freddie. Pagkarating nila sa gym, kaagad kinausap ng manager ni Manny si Freddie Roach kung pwede ba niyang subukan ang kanyang alaga kahit isang round lang sa punching mix at agad namang pumayag si Roach. Pagkatapos ng isang round, namangha si Coach Freddie at nasabi nitong, "Wow, this guy can fight." Pagbalik ng manager kay Manny, nakangiti niyang sinabing meron na tayong bagong trainer. Matapos makahanap ng trainer at promoter, agad itong ibinalita Tahimik lang si Buboy sa likod. Napatingin ito sa bintana at nakita ang napakalaking billboard para sa laban na may mukha ni Manny katabi si De La Hoya. Ngumiti siya, sabay sabing, "Naalala mo nung una tayong pumunta dito sa Amerika? Undercard ka pa lang noon ni De La Hoya." Napatingin si Manny, bahagyang tumawa, sabay sabing, "Ngayon, tayo na ang main event." Ngumiti si Buboy, napailing. "Ang layo na ng narating natin, pare." Sa gabi ring iyon, winakasan ni Manny ang karera ng Golden Boy matapos ang ika-8 round. Taong 2012, mas nasubok ang matibay na samahan nila nang harapin ni Pacquiao si Juan Manuel Marquez sa kanilang ika-4 na laban. Sa mga huling segundo ng ika-6 na round, tumama ang isang malakas na counter ni Marquez na nagpatulog kay Pacquiao. Dito'y biglang natahimik ang buong arena at gulat sa pangyayari. Agad namang pumasok si Buboy sa ring para tingnan ang kalagayan ni Pacman at sinabi nitong huwag gagalawin ng kanyang kaibigan. Wala siyang pakialam sa kahit anong kinalabasan ng laban. Ang mahalaga sa kanya para sa mga sandaling iyon, ang buhay at kaligtasan ni Pacman. Pero nung bumagsak siya, tapos kasi naka-antaob siya, nung tinahaya na ng doktor, unang buka ng mata niya kaagad, saka buka ng bibig. "Boy, saan ka?" Sabi ko, "Dito lang." Tapos nagtanong, "Anong nangyari ng laban?" Tapos nasabi ko, tapos sabi niya, "Nangyari," sabi ko, "nasingitan tayo ng kanan. At tinamaan tayo." Tapos na laban, tapos na.
Sabi niya, bakit daming tao nakaharap ka, nakahiga ka? So hindi niya alam nangyari. Pero thanks God naman kasi kadalasan nangyari sa ganung klaseng fighter, nagkakaroon ng epektuhan yung utak. Pero thanks God na walang nangyari sa kaibigan ko. Matapos ang mapait na pagkatalo, unti-unti namang nakabawi si Pacquiao. Sa mga sumunod na taon pagkatapos ng knockout, muling binuo ni Pacquiao ang sarili at bumalik siya sa training camp na mas focus. Naroon naman si Buboy sa araw-araw na inoobserbahan ang kalagayan ng kaibigan. Ang 2014 at 2015 ay naging taon ng muling pagkabuhay. Pinatumba ni Manny sina Timothy Bradley, Brandon Rios at Chris Algieri na ipinakita sa mundo na buhay pa rin ang Pacman. Noong May 2, 2015 sa Las Vegas, Nevada, naganap ang tinaguriang The Fight of the Century. Hinarap ni Manny Pacquiao si Floyd Mayweather Jr. Pero sa labang ito, hindi 100% si Manny dahil sa injury nito sa kanyang kanang balikat na alam lamang ni Buboy at Team Pacquiao. Pero sa kabila ng payo ni Coach Freddie Roach na ipagpaliban muna ang laban, umiyak si Buboy at ayaw i-postpone ang laban. Kinumbinsi ni Buboy na lumaban pa rin si Manny dahil naniniwala siya sa kaibigan at ayaw niyang masayang ang pagkakataon. Lumaban si Pacquiao ng buong tapang pero sa huli, natalo siya kay Mayweather at ang pagkatalong ito ay naging mapait din para kay Buboy. Ayaw ko i-postpone yung fight. Kasi alam ko, kunti lang eh. Nakita ko naman na nagagalaw naman niya. Pero hindi ko akalain na ganun na pala kalala yung nandun sa shoulder. Pero makita mo yung kaibigan mo, fourth round pa lang, lumalaban, wala. Isang kamay na lang ako ng fourth round pag-upo niya. Sabi ko, may nangyari. Sabi ko, masakit, sabi niya. Hindi siya makapagsalita doon sa corner kasi mayroon siyang microphone eh. May mga mic kasi kami. Tumingin na siya sa akin. Pumikit ako, sabi ko, Lord, huwag naman. Sabi ko, paano man mangyari? Huwag mo naman saktan yung kaibigan ko. Bawat round, nagdadasal ako na sana kahit isang round lang mawala lang yung sakit na. 3 taon ang lumipas, dumating ang pagkakataon ni Buboy para patunayan ang sarili niya bilang coach. Taong 2018 sa laban ni Manny kay Lucas Matisse sa Kuala Lumpur. Challenger si Pacquiao para sa IBF welterweight title, ngunit wala si Coach Freddie Roach dahil sa conflict ng schedule. Kaya't sa pagkakataong ito, si Buboy Fernandez ang naging head trainer ni Pacquiao. Matindi ang naging pressure para kay Buboy dahil sa maraming kritiko ang nagduda sa kanyang kakayahan bilang coach. Sabi ng iba, kulang siya sa experience at nandyan lang naman siya sa corner dahil kaibigan niya si Pacman. Pero hindi nagpa-apekto sa pangungutya si Buboy at siya mismo ang gumawa ng game plan. Inihanda ang conditioning ni Manny at siya ang nagpatakbo ng mid-sessions. Pagdating ng fight night, sharp na sharp si Pacquiao at madaling tinapos si Matisse. Napabagsak niya ito ng 3 beses bago ma-KO sa round 7. Pagkatapos ng laban ay hindi napigilan ni Buboy ang maiyak at mapaluhod sa ring dahil nagbunga ang kanilang pagtsatsaga at napatunayang mali ang nagduda sa kanya. Buboy's strategy is very effective, and then yes, ang espesyal na samahan ni Manny at Buboy ay hindi lang nahasa sa tagumpay, kundi sa pagtitiis sa hirap at kabiguan. Dalawang magkaibigang hikahos ngunit hindi sumuko bagkus nagtulungan para maabot ang mga pangarap. Sa likod ng bawat panalo ni Manny, nariyan si Buboy handang suportahan ang kaibigan ng walang paghihintay na papuri o spotlight. Ang kampyonato at kasikatan ay dumaraan at nawawala, ngunit ang tunay na pagkakaibigan tumatagal magpakailan pa man. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.